Di ko alam. Hello there mga geekos and this is Giko Alam Show. G kamustahan? Kaya G ka na ba? Yan, kamustahan Hello, yung boy. weeks guys? Gina! G, parang game ka na ba? Gina! Ten, tut, 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 tut. Ten, ten, tut. Ulit niya. Huwag na. I-backtrack na lang nila. Live naman tayo eh. Okay, sige. So, yung kamusta na mga geekos, no? I-share na din natin to sa Facebook para i-like. Wala. Special guest natin, si Deco. Special guest. Kasi hindi siya show regular kapag Sabado. Ganun. Actually, nahihiya na kasi ako kay kila Ediplex kaya isip ko mag-attend naman ako nakakaya naman to. So, ayan, wait lang. I-share ko ang ating din. Pwede mo ba ito i-share? Create a story. Ayun. Pwede mo. Kamusta na guys? Ganun tayo Kamusta na mga Ikaw yung tropa? kamusta boy? Ano nang ganap? Ano nang ganap sa buhay? Parang hindi tayo magkakasama kanina. Pati kagabi. Pero, naman, ako mostly, napa-story mode ako sa mga games ngayon or parang napa-handot ako sa mga single player games. Siyempre natatawa maganda ako. yan boy eh. Kapag Yeah. kapag gusto mo muna mag-detoxicate sa mga multiplayer games na alam mo Detoxify. Yan pala yung solution mag single play Pero ka. yung single player. Pero so far naman masaya. Yung nilaro ko na una is yung Assassin's Creed, 'di ba? Naalala niyo dati, bumili ako ng Assassin's Creed na ayun pala yung simula Kasi ayun, natapos ko yung Assassin's Creed 3. Pati yung kay Aveline, pati yung DLC na yung kay George Washington, yung naging dictator siya. Tyranny King of Washington. TOKW pala. So, na-intrigue, natatawa ako kasi na-intrigue talaga yung SO ko. Sila, there's talagang, hindi, ako alam ko na yung story pero parang, yung kwento dyan? Parang, kinakwento ko na. Ganun talaga yan, guys. Pero, Wala na, dapat naglaro ka pa. ganun talaga Pero Pwede. ayun nga, alam ko na talaga yung story. Tinignan ko lang yung yung parang differences ng bago. Tsaka gusto ko na next laruin yung Assassin's Creed 2, yung Ezio Collection. Kung mura lang din siya sa Data Blitz, isipin mo, good find din siya 800 lang siya sa Data Blitz, 895 tapos giging 800 pag pag nabili mo siya by cash. Iba ganun sa Data Blitz. So, ayun, nakuha ko yung story ni Connor. Maganda yung story ni Connor, medyo ang boring nga lang niya Mas gusto ko yung story ni Haytham na simula. Pero nung kay Aveline, parang dati ang gandang-ganda ako sa Liberation nung nasa Vita siya. Pero nung pagdating sa PS HD parang ang daming kulang, sinabak ka agad sa pagiging assassin. Tas, story parang ang bibilis ng cutscene. Saka ako na-realize parang hindi siya nag-hold well sa So, ang sad. Na-miss ko tuloy yung Assassin's Creed. Tapos, in-invert pa yung controls. Parang circle circle dati yung block, diba? Yung parang itatimingan mo sa atake ng kalaban para ma-counter mo. Dito, X naman. Tapos from that, na-miss ko, nung natapos ko yung Liberation, bumalik ako dun sa King Washington na nanibago na naman yung fingers ko. Nanibago ko. Pero natapos ko. After that, hulaan nyo yung game na next na ginawa ko. After that. Ako alam ko Mario 64. Story siya. Story game siya. Ako alam ko kasi Kinento ko ba sa'yo?
Di ba ano? Inispoil mo nga kita eh. Ah! Oo nga, ano sa tingin mo, Denzel? Mas Denzel. El Assassino. Super Mario 64. Hindi. Hint siya. Of course, Ano siya? May TV series. May TV series. Parating nire-remaster ni PS. Ni PlayStation. Ila. Hit and Run. Hindi. Hit and Run. Hindi. Simpsons. Niremaster siya ilang beses. You're not trying your best, then so... Oo, not trying your best eh. Loko mo ko man eh. Wait lang, napapa-English ako dahil sa guest natin kanina eh. Lupit. Ang lupit. Nag-nosebleed na ako, brother. Pero last hint about zombie siya. So, ilang beses ni remaster, may remake na ng on the way eh. Shaun of the Dead. Ano pre? The Last of Us? May nagsasasabi mo? Shaun of the Dead na laro mo sa PS, sa remaster. For comedy purposes daw. Oo nga eh. Naloko ako ni Denzel talaga eh. Pero, yan nga, Last of Us yung part 1, ayoko laruin yung part 2 kasi alam ko yung mukha ni Adiplex nung laro niya eh. So, okay lang naman. Kung gusto mo ng emotional damage. Ayaw ko pa. Hindi pa ako ready. Pero, nung natapos ko siya, may bala ko dito, baka gusto mo, may emotional damage. Libre lang. Libre emotional damage. Free emotional damage. Ikaw, i-trauma ka sila, Lers. Pero, nung nilaro ko siya, maganda naman first time ko natapos kasi dati nilalaktaw-laktaw ko eh. Unang nilaro ko is yung kila Nico, yung tropa natin. Oh. Hindi ko natapos. Naalala mo yata, kasama ka ba nun? Tapos parang hinahabol ako ng clicker. Hindi, si Adiplex. Si Ian. Ako nilaro ko yan halfway nung nasa office pa ako nung dati kong company. Pero natapos mo na. Hindi. Ano ba yan? Ba't hindi mo pumunta sa ako? Nung panahon na yun. Panahon na yun. Wait lang kasi explain ko pa eh kung paano hindi ko natapos eh. Kasi nga yun yung mga panahon na panggabi ako. So nung malapit nang matapos yung panggabi ko, shucks, di ko na matatapos to. Pang umaga na ako ulit. Sayang. Wala na. Tapos yun talaga yung hinahanap-hanap ko na nung nagkaroon ako ng PS4 kaya nung napabili ako ng PS4 na second hand, sabi ko, kuya meron ka bang dyan, Last of Us? Uy, ito isa, sige, yun. Sama ko na sa'yo, yun. Sabi ko, yes, finally! Natapos ko controversy na game na to kung bakit ba siya maganda. Yun. So, yun. So, maganda naman yung story. Ganda naman. Kaya siya naging series eh, kasi ang ganda din ng niya. Parang, alam mo, kaya mo siya gawing movie. Yun lang masasabi ko sa series. Ano masasabi mo sa series, Adiplex? Ay, sorry, Denzel. Napanood mo na ba, Denzel? Series ng Last of Us. Paano ba yan? Ha? Nalaro mo na ba? Ikaw! Last of Us, sa PS3. I mean, mo din siya, napanood mo yung yung series? Yung series. Yung palabas. Pinanood ko din. Okay lang. Okay lang. Tinapos mo. Ikaw, Adiplex. Akin medyo above average. Kasi deep-pick naman nila yung ibang mga yung mga scenes dun sa laro. Kulit may cordyceps. Sa laro. Pag ginuloy yung Last of Us, lumalabas to. Tapos, ang lang talaga, parang medyo mas ginawa nilang realistic yung series. Kasi halimbawa yung yung 'di ba nagkaroon ng aksidente si Joel, yung kaya siya natusok dito. Well. No spoiler, hindi ba namin napapanood? Pero okay lang. Yun nga. Alam ko na yung story eh.
Dun siya, di ba yung natusok siya Same dito lang sa laro? Mm. Mula second floor hanggang first floor, di ba? Dun sa Patay yun. nasaksak siya sa series. Oh. Kaya mas parang ginawa nilang realistic. Oo nga Pero eh. hindi naman din, ano din. Yung sa laro din madaming zombie dun sa Oo. sa laro, yun, ang daming zombie hinabol ka sa series. Sa series, talagang wala. I think merong May sinabi sila na rumor sequence daw lang. yun. Oo. May May mga sequence lang. Pero yun nga, naglalakad Oo. sila dun sa yung malayo nang walang mga zombie talaga. And then yun nga yung sabi ni Joel na parang rumors daw yun sa na madaming zombie sa labas nung city nila. Ganun. Pero nakwento naman eh. Minsan daw, may infected daw na nasa loob eh. Tinatago nila na may infection sila. Yun lang, Oh. ang weird lang. Ako gusto nyo makuha yung take ko, guys. Anong So, tayo niya? Ayoko yung gumanap kay Ellie na kay Bella Ramsey yan, di ba? Inis ako eh, parang hindi kailangan niya parang active lessons. Sorry sa mga offend dito, pero it's For the North. It's the truth. For the North, the North remembers. Hindi, kahit na siya sa Game of Thrones. Pero yung problema ko kasi parang hindi niya na-capture yung ni Ellie, yung parang yung parang si Ellie kasi parang siyang parating tinitingnan yung brighter side of life dahil kay yung kasama niya, sino yan? Si Tess. Hindi si Tess, yung kasama niya, yung best friend niya na spoiler alert. Si Riley. Si Riley. So, ngayon yung sa kanya. Pero dito sa series, parang gano'n lang siya. Parating gano'n yung expression niya eh. Tapos parang gano'n siya kay Joel. Tapos parang... Tapos yung problema, parang hindi niya kuha yung parang emotions ng yung parang... Yung... Nakagano'n lang siya. Tapos parang... you're listening to a lot of 70s and 80s. Parang gano'n. Tapos parang... Alam mo yun? Hindi man lang yung makuha yung tamang acting. Nakakainis. Okay naman siya dun sa sequence nung yung nasa cannibal sila na grupo. Ay, actually, episode 2 pa lang kami ni Lales. Ay, Pero, shucks. Okay. Kaya pala dun ako na Kaya pala eh. Kaya reklamo ka na kagad. Oo nga, hindi mo pala... dun pa lang eh. Hindi mo pa pala napapanood naman. Hindi kasi doon pa lang wala na akong tiwala eh. Nainis ako eh. Eh di nag-i-improve siya ng masasabi niya nag-i-improve siya. Nag-improve naman. Hindi siya yung parang ganito lang, yung ganun. Oo, maganda naman din ang acting. Oo. Sige pag hindi babalik Si ako Denzel kayo. na nagsasabi din oo. Oo, ako nagsasabi. Oo. Oo. Sa simulang 2 episodes yung masasabi kanina ako. Tapos ginaya nga nila yung dialogue dun sa video game pero parang delivery lang flat lang ng Tapos alam mo yun, siguro ninitpick ko lang kasi kakalaro ko lang Tapos parang feel namin yung emotion nila maganda si yung bumuhat talaga dyan si Pedro Pascal kasi iba talaga. Tapos naging parang basta nainis kapag ako pag may role na single daddy Pedro Pascal. Oo nga, walang makaka-hate kay Pedro Pascal. Isa siya sa mga unhateable. Sabi ni Keanu Reeves siya, ni Nicolas Cage. yung tawa, yung memeable ng yung memeable ng yung sa kotse. Kaya niya din. Tapos yung tatawa siya, tapos biglang iiyak. Ano siya? Si Pedro Pascal, si Oberyn Martell hindi niya ba Oo nga, alam ko. Dalawa nga sila sa Game of Thrones eh. Na-hit siya doon ng malaki. Na-crush din siya ng mountain. Ganon din kaya mangyari sa kanya eh. Ganon din mangyari sa kanya sa season 2. Easy lang, friend. Gonna head crush with a go. Yung pala, spoiler. Game of Thrones. Pinanood niya Oo ba yung nga bagong pala, season? may bagong season na.
Tuwing Monday siya. House of the Dragon? Grabe yung ano yun, no? House of Episode Dragon. 1, no? Oh. You're gonna saw it, we saw it. Happen mo naman eh, Deflex. You know it when you know it, when you hear it. You know. When you know, you know. So, maganda lang dito sa House of Dragon na ano din si George R. Martin din mas involved siya compared sa Game of Thrones. Mas involved siya dyan? Mas involved siya sa writing siya sa ano. Basta yung parang, writing din, ewan ko, nag-direct siya ng episode dun sa last season. I think may direction, nag-direct din siya or co-director. Pero yun, mas involved siya dito kaysa dun sa last, sa Game of Thrones. Sa last season ng Game of Thrones. Sa Game of Thrones season 8. Yun, ano na nangyari. Nalagpas na sa libro eh. Maganda dito, yung kung saan to nag-base yung libro niya, tapos na. So, yun, may alam na ending to. May set na ending na. Tsaka ano din alam ko na din yung mangyayari kasi bago pa to i-release yung series na to, binabasa ko yung lore nung Game of Thrones, yung Song of Ice and Fire. So, alam ko na yung nangyari. Alam ko na mangyayari sa story kung may base na sa libro. Hindi ko na lang i-spoil. Sige. Masaya. Tiwala na lang kami sa'yo. Boss Oh. Denzel. May isa pang series na maganda lumabas. Meron Gusto mo pa yung The pag-usapan? Boys, The Boys. The Boy. The Boys. The Boys, yung kumakanta. Hindi ko siya kakanta. The Boys. Hindi nakikita. Kaganon ka, kaganon. Dati. Iikot. Ganyan na. Mamayang gabi ba yung ano nun? Ay, hindi. Lumabas na. Every Thursday yun eh. Oo, pinanood ko na. Oo. Grabe yung ano niya, episode 1 eh, no? Inutusan Bakit? si ano. Sino? Inutusan si Dip na yung ano. Okay. Ano? Basta ano. SPG ba yun? SPG yun boy. NSFW yun boy. Ay, i-explain mo na parang yan. Palabas NSFW. Buong palabas sa mga kasi ganun eh. Pero paano yung Oo. paano yung siguro explain niya in a way na parang hindi tayo Basta sinare ko yun eh. Na ano na yun, na-meme na yun eh. Oo. Nakita na yun. Parang, yung gender is just a spectrum, bro. Deep with the deep. In deep. Okay. Yung Bale, concern ko lang. Sige, ikaw muna. Bale, Sige, sabihin mo yung comment mo. Sige, ako muna. May concern lang ako sa season 4 siguro. Yung bagong karakter. Maganda lang yung mga bagong karakter. Si Sila Firecracker, tsaka si Sister Sage. Si Sister Sage. Problema lang kay Sister Sage kasi yung powers niya, di ba? Sobrang talino niya na superhero. Mostly kasi mga matatalino na character sa fiction na halata ko. Kasing talino lang sila ng writer. So usually kasi ginagawa yung mga matalinong character sa mga story, ginagawa nila, actually na-predict ko yung ginawa mo. Yung parang si Batman or si Joker, na-predict niya yung ginawa niya, tapos yun, kaya naka-prepare ako dun sa ginagawa mo. Nagigets niya yun? Yung parang Death Note, yung may plot twist na alam ko pala yung gagawin mo. I'm 5 steps ahead of you, gano'n. So, di ko alam kung gano'n yung gagawin nila kay Sister Sage. Pero may tiwala ako sa writing. Daw may ilig sa mga matalinong character, parang genius na character. Di ko trip yung gano'n eh. Kasi usually, hindi sila... Black armor lang yung sumasalba sa kanila, gano'n. Yes. So, parang lore lang. May parang gano'n lang. Pero ang kulit din ng Sister Sage ito. Nakikipag siya kay Deep. Pero may kailangan siya pang gawin bago. Napanood mo yung episode 4? Oh, yun nga eh.
Yun yan. Grabe. Yun yung maganda scene doon. Kailangan niya munang Explain kalikutin yung brain niya para maging ano siya, So, active. sobrang talino niya, di ba? Superhero siya. I guess minor spoiler din, pero ano lang, minor detail lang naman. Sobrang talino niya. So super genius yung superpower niya. Yung utak niya, nag-regenerate. So, kasi yun nga, mas sobrang talino niya. Super genius yung power niya. Ginagawa niya parang yung equivalent niya ng drugs is lobotomy. So tinutusok niya yung utak niya ng stick, tapos pinapalo niya para mawalan siya ng utak temporarily. Kasi superhero naman siya, mag-regenerate din yung niya, yung utak niya. Napansin niya. So yun yung ginagawa niya para ma-enjoy niya yung buhay. So para equivalent yun yung pagiging lasing niya. Kaya nanonood siya ng mga Kardashian sa TV, tapos kumakain lang siya ng chicherya, mga fast food. Hanggang sa maging matalino ulit siya. Eventually, matalino ulit siya next day. Sad. Pero ayan, maganda. Maganda season 4. Ganda nga, Panoorin namin, guys. Ilang, The Boys. paano ba yung episode 1 nun? Yung season 1 nun, Deco? Hindi pa. Hindi panoorin mo muna yung season 1 boy. Yung 2, 3. Ang dami namang nangyari. Tapos may spin-off pa yan boy. May spin-off pa. Medyo hindi namin na-mention dito yung Compound V. Hindi na parang ganon ka parang importante. At least sa first 3 episode. Kasi yun yung parang pinanood ko yung season 1, yung mga clips niya sa YouTube. Yun yung main plotline yung ma-expose yung Compound V sa public. Kasi yun sa story nila. Pero parang pinahold kasi ni ni Homelander yung Compound V. Siya lang yung may hawak. Anyway, yun. Tignan lang natin. Maganda naman. Ongoing pa rin. Ilan ba episode nun? 10? Hindi ko lang alam. Sa season. Tignan natin. Maganda pa naman. Maganda yung last episode, yung episode 4. Sa yung mga unang 3. Tsaka meron din pala guys, yung kung nanonood kayo, Star Wars Acolyte. Star Wars Acolyte. Maganda daw sabi daw. Ganda ba? Sakto lang. Pangit daw. Sakto lang. Pangit. Di naman ako masyadong super fan ng Marvel, ng Star Wars. So, for me, parang lang, okay lang. Talaga. Ano sabi yung sa iyo, Denzel? Pangit ba daw? Ayan. 3.4. Di ako lang. Parang iniba nila yung lore Parang hindi daw ganun yung lore ng Star Wars, and then medyo binutcher na talaga nila. Parang binutcher daw. May scene, parang yung last episode ata, na parang may cult, na sila daw yung yung secret na mga Force user, something chuchu. Tapos parang ang weird, may chanting sila, may witch chant sila, na parang sobrang out of place sa Star Wars. Brother. Parang may... Di ba ganun yung mga Dathomir? Dathomir? Hindi ko alam kung ano yun Wala, ano ba yun? Sa yan? Sa Star Wars ba yan? Oo. Yun yung yung planeta ko saan nanggaling si Darth Maul. Darth Maul? Yung may mga sungay-sungay sila. Sa Wala yun sa original Star Wars Pero yung si Maul naman, tahimik Kasi lalaki siya so hindi siya witch. Wait lang, I just assume he's gender. The joke. Ba't may na-assume? Samayan. Joke lang. Alam ko lang is Kenobi! Ganun siya Hunting niya talaga si Kenobi. Pero yun. Wala na, may pa kaya series na mararecommend guys. Yun Pride Up. Na Series? Wala naman. Wala masyado, yun lang kasi yun lang naman hinihintay namin natin. Ngayong movie may Inside Out 2 ganun. Napanood yun na ba? Napanood ka ni. Dada ng nanay napanood na Panood na to. Inside Out 2.
Ah, Actually, Ano ba? di Sa dapat yun pang bata eh. bakit? Pang matanda na. Lutong naman nun, Los Denzel. El Assassino. Mas makaka-relate yung mga matatanda eh. Oo. Ano kay anxiety. Yan na. Sino pa yung mga bago? Si Shy. Si Enu. Si Enu, si Envy, tsaka si Embarrassment. Embarrassing. Na yun, Tapos Oo. minsan lumalabas si Nostalgia. Nostalgia. critic. Natatawa ako eh. Nostalgia, Pag naging ano na daw siya, pag naging matanda na daw si Riley. Ano na daw, may additional na daw na Nanon. emotion. Horny daw. Joke lang. Pag adult like na daw. Pag-adult ka. Hindi, or ano, hindi. yun eh. Adolescence. Yun, Or dapat- ano, pagka-adult No. pala. O nga no, adolescence pala yun. Hindi, ano pala pag-adult depresso. Depreso. Kailangan mo ng, you need some coffee. Did Wally other coffee ha? Pag hindi, wala. Siya yung in control. Oh, talk to me ang salamat coffee! Ganun Minsan, sila ulit grabe. sa grabe. Pag walang, tas pag nagkape na, grabe, ngiti. Nagiging joy na, no? Kinokontrol na siya ni Joy. Nagiging joy na si Di pa gising si Joy. ano pala, hindi pala, no, meron pang isa, si Hangry. Bale, pag hungry, hindi angry Iba si angry eh. Ayun si hungry. Pag gutom, nagagalit. Laging kinokontrol, no? Tag team sila ni Angry, yung niya yun. Anger. Anger. Tapos kung kumain na, wala na, joy na ulit. Si Joy na. Happy! Hello kayo guys, ano sa tingin nyo sa ating mga geekos na nandito nanonood? Ano yung sa tingin yung emotion na kulang si sino ba yan? Si Inside Out. Sala na pag ano yung adolescent na ano niya. Tsaka ano yung mga adult, yung mga running niya for the adult emotions. Nalaga depresso eh. Emotion. Complex yung emotion. Complex nga yung emotion pero may emotions tayong nade-develop pero joke lang yan. Ano yan? So, natin itong laro to. Midnight Sun, libre na. Nagiging ano ko na ulit, boy. Wala na. AI na ulit si Denzel. AI, ano ko na. Ayan, ayos na. Ganun na pala pang ayos doon. Hindi ka Magbo-voice. kasi kumakanta eh. Boss Denzel. Magbo-voice ano ko muna, no? Alam mo na ako. Plot twist, Ayan, friend. Hindi sa mic yun. Hindi sa mic ni Denzel yun. Talaga sa niya, may vocal cord na AI chip. Kailangan ng charge. Charge ka muna, Boss Denzel. Ito, alam niyo ba to? Midnight Suns. Oo, di ba naging libre yan sa ano? Maganda ba yan? Pero di ko pa na ano. Card. Ay, ayun yung yung may card card game game. eh. Hindi ko trip yung mga ganyang strategy tactical eh. Medyo na Trip kasi walang isip eh. Medyo cerebral ko. So, based to sa yung gameplay niya sa Grabe na! laro. Based na sa latest part na laro niya. So, We have to Easy ka clip that. lang. We have to clip that, guys. Easy ka lang, Boss Denz. Di naman grabe ka naman. ito yung So, based siya yung gameplay niya kasi based dito. Ayan Slay the Spire. So, ito yung parang nasa best games of all time ko na to. Card game siya. Masaya. Na mo talaga, single player card game siya, roguelike. Na alam mo yung
intention ng kalaban. So, masaya siyang laruin. Na-addict yung coworker ko dati nung sinuggest ko to sa kanya. And yun nga, itong larong to, itong Marvel Midnight Sun, similar nung Stay the Spire. Pero ano siya, mas XCOM 3D. So, may nakagalaw ka talaga sa environment. Saya siya, enjoy. Medyo na-addict ako. Pero tapos ko na at ang masasabi ko lang, maganda yung laro, yung hindi lang maganda yung story. Parang Persona. Hindi ko trip yung story, ang nakakaya inis. Tsaka medyo yung pag Marvel na quips, minsan medyo hit or miss yung nila, Mga dialogue nila. Pero yun, kasi yung laro, naka-addict. Lalo na kung paborito yung Slay the Spire. Ako, hindi ako fan eh. Masalo na yung mga, kunyari, FF Tactics yun. Hindi ko talaga. Denzel tahimik na lang si Denzel eh. Pero, deep inside, tangingot talaga nitong gamer na to. Hindi naman din. Hindi naman to gamer. Wala pang isip. Grabe na naman, Boss Denzel. Di ba pwedeng di lang gusto yung preference? Combo finish, KO. Appreciate mo yung laro. Kung hindi talaga yun para sa'yo, hindi para sa'yo. Pero kailangan pa rin i-try. Ito nga Slay the Spire din eh. Wala ng early access ng 2017 pa. Nirelease siya nung 2019 ata. Nung narinig ko tong larong to, hindi ako talaga interested kasi card game tas single player. Usually kasi card game na nalaro ko, Hearthstone, tsaka Yu-Gi-Oh! Plants vs. Zombie Heroes, gano'n. So medyo, single player na card game, parang di siya interesting. And then nung fully released na siya noong 2019, ang nakita ko, tataas yung reviews, mga 9 out of 10, 10 out of 10, Game of the Year. Tapos tinry ko siya, yun, sobrang saya. Sobrang ganda ng laro. At mas preferred ko yung single player kaysa sa multiplayer na mga card games. After nilaro ko to. Multiplayer. Isa sa mga card game na tumatak lang sa akin yung Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories sa PS1. Kasi dati may PS1 kami. Pero kasi, after that, na. Puro PS1. Yung mga kasi, di ba? Mga tao kasi sa atin, mga katulad nyo. Mga Sony, mga kayo eh, mga madaling ma-market Sony. Sony yan Puro kayo Sony fanboy eh. Nung nanood tayo nung sa Nintendo Direct, wala kayong alam na laro. So, ito, may challenge ako sa inyo. Meron na akong quiz. Sony games na siya. Games edition. Goals. Gusto lang yung screen ko. At least Sony games. Okay, let's go. Dapat mag-solve nyo na to. Kasi puro Sony games So, gumawa akong quiz. Mostly Sony trivia something. So, yun. Wait lang. I-prepare ko lang to. Ayan. Yan. May isa pang gigabit na quiz. Sony Games Edition. So, pag hindi nyo pa to na na perfect na. Malalaman natin who's the real gamer. Ito yung Sony gamer. Sony gamer. Pero lang ito, may isang may punishment ako. Sino matatalo? So maglalaban pa rin kayong dalawa. May isang punishment ako. May punishment, boy. Punishment? Ang punishment, may papanoodin kayong YouTube video. Ano lang naman, hindi nyo pa ipi-play, panood nyo lang, describe nyo lang yung nangyayari. Hindi naman siya assignment pa tayo. Hindi naman siya age restricted. Pwede nyo sa incognito panoodin. Yun lang naman, mag-react lang kayo pag natalo kayo. So, hindi siya recroll, Boss Denzel. Hindi siya recroll. Kung recroll, nyo naman ikwento nyo lang naman yung nakikita nyo dun sa YouTube video. So, hindi naman siya magganong kaang punishment. So, start na kayo? Ready na kayo? Game. Knowledge pa kayo? Sino sa tingin nyo mananalo? Sino yung tingin nyo mananalo? Yung mga
geekos natin na nanonood. Nanonood. Palayin niyo ako si yung gambling. Ano yun? Bebet? Pwede mo mag-bet dun sa sa Twitch mo. Gambling. Wala tayong pinapromote na gambling, guys, ah. Sa Twitch lang. Sa Twitch? Wala. Sige. Wala naman. Yan na. Question 1. Ilang games ang meron sa PS1? Grabe naman. Dahil nanalo si Teco last time, siya mauna. Oh. Sino pinakamalapit sa magkakaroon ng point? I believe there were shucks, niisip ko 180 something na titles, no? Oh, either 180 or parang around 500-ish siya eh. Parang ayun yung naalala ko eh. Pero unti lang kasi din yung developers, pero successful siya even though ganun yung number. So sabihin ko na lang mga 250 ganun. 250 sure? Lock in ka na dyan? Sige, 250. Para sure. Sige, 250 na si Deco. Ikaw, Ian. 500. 500. Walang Yes. Sure. Sige. Yung may magkakaroon ng points naman yung pinakamalapit sa inyo, 'di ba? Para Price is Right. Sobrang sige, di ko alam kung bakit yun yung naano yung number. Gusto niyo i-try uli? Sabihin ko lang mas mataas siya kaysa sa Sabi na eh. Sige, ikaw ulit mas mataas yun kaysa sa 500. Kaysa sa 500. Sige, siya, mga gawin natin 900 titles. 900, laki na yan. Ikaw, Ian. 1-2. 1-2, 100. 1,200. Sige, dinoble mo titles ba yun? Titles, lahat ng games. 100 titles. Alam ko hindi siya naging 4 digits. Naging 4 digits ba yung title ni PS1? Malalaman natin. Ito na. Ang sagot ay 4,900. Ang dami! Sobrang dami. Mas malapit ako. Daya pinrice is right ako ni Adiplex eh. Layo masyado eh. Zero si Deco, 1 si Ian. So, sobrang daming laro sa PS1 kung hindi nyo alam. Tsaka sa PS2 din. Compared sa Nintendo tsaka sa Genesis sa ibang console. Comment kayo sa kung sa Twitch or sa YouTube. Kung sino yung yung kung ano yung sagot. Hindi, kung ano yung sino yung may points. 180 looks. So mabilis na naman tong quiz na to. 0. Medyo mali kayo, wala. Sobrang baba ng hula nyo. Yan. Pero akala ko 180 titles lang. Hindi, sobrang dami ng laro sa sa PS1. Wikipedia, pag chinek mo yon, may parang 3 parts yung yung list niya. Pero itong next question, masasagot nyo ata eh. So, dahil nasa kadulo, Deco, kaunang magsasagot. Hindi, si Ian na. Si Ian unang sasagot kasi nasa lead siya. Anong year first ni-release ang PS4? Ikaw, Ian, ikaw muna sumagot. Year lang yan. So, sino pinakamalapit na year? 2014. 2014. Magula ka din pala ng ng month. Month? Pati month? Month lang. Pero hindi naman yun. Yung year lang naman pinakamalapit lang naman. November. Ikaw naman, Deco, ano sa'yo? Ako, 2013. 2013 sa akin. Price is Right. Month siguro is kailan ba iniisip ko kung kailan nila na yung PS4 eh. Parang naalala ko, bumili agad kasi kami nun. Wow, October na. Price is Right kasi. Okay. So, sa'yo, 2013 October kay Deco. Kay Ian naman, 2014 November. Ang tamang sagot ay
November 2013. Panalo si Deco. 1 month lang. 1 Galing. month. 2013 yun. Bra. 2013. Ito. Mahirap na to. Ito yung pangatlong tanong. Mahirap na to masyado. So, mag-alternate kayo. So, mauna siguro, dahil tie kayo, unahin natin si Ian kasi natalo siya last time. So, mauna si Ian. Ito yung tanong. Sa question 3. Ano dito ang hindi IP ni Sony? So, 9 games yan. 2 dyan ay hindi IP ni Sony. Pipili ka lang muna ng isa, Ian Tapos next si Deco. Tapos ikaw uli. Tapos si Deco uli. Bilang isa muna. Silly Cooper. Sure? Sly Cooper yan. Sly Cooper. Sly Cooper pala. Sly Cooper. Silly Cooper. Sige, yun na. Lucky na yan. Yes. Ikaw, Deco. Bawal parehas kay, Ian Ikaw na. Deco. Gags. Alam ko to eh. Ratchet and Clank kay PS yan. Yung ukulele, Banjo-Kazooie kay ano din yan. Jack and Daxter. Parehas din. PSP nga yan eh. Sheesh. Nisip ko si Until Dawn, lahat yan nasa nasa PS platform eh. Pero nasa din. Si Bloodborne ba, siya? Microsoft? Oh, sheesh. Siguro na lang para sure si Bloodborne na lang ako. Bloodborne, lucky na yan. Alam ko din si Parappa, din siya eh. PS din siya eh. Kasama ni yung isa, magkakancel. Sige, ikaw Ian. Isa pang hula. May dalawa nga yun. Ape Escape. Sure ka? Ang bilis mo Bite mo na kagad yan. Paano mo nasabi? Wala lang. Ano nasabi? Sige. Si Deco, ikaw. Alam ko Ape Escape, yan? Kay... baka PS din yan, diba? Kasi parang Ape Escape games, diba? Parang sila. Pero... Hindi ko din sure actually. Either Gex ako or Until Dawn eh. Pero alam ko tong 4 na to kay PS yan eh. Ano yung sagot mo? Studio ni... Nag-a-analyze ba? Sabihin mo na yung sagot mo! Yeah, Pagtutuwas tayo eh! Sorry. Gex na lang. Gex. Di ko alam yung ni Gex eh. Sure? So, ito yung mga sagot nyo. Kay Deco, Bloodborne tsaka Gex. Yun daw yung hindi IP ni Sony dito. Kay Ian naman, Sly Cooper tsaka Ape Escape. Alam ko parehas ang Sony. Diba? Si Sly Cooper. Sure. So, eto muna. Okay. Ang isang tamang sagot. Ang hindi IP ni Sony ay... Ito yung una. Si Gex. Ayun, tama si Deco. Hindi ko alam yung Gex eh. So, may 1 point na si Deco. So, 2 points na siya. Siya na nasa lead. Ka ng dalawang Sony. Yung isa dyan na hindi Sony ay... Isa pa? Ano sa tingin nyo? Drum roll, please. Drum roll. Yung para wrap-up. Hindi, para apa. Ayan, ukulele. Ukulele. So, walang point si Ian at 1 point lang si Deco. So, nasa lead. Panalo pa rin si Deco. So, diba si Banjo-Kazooie, Sony siya o hindi? Hindi, Microsoft si Banjo-Kazooie. Sheesh! Oo nga pala. Hindi yan, hindi yan Microsoft o Sony. Ano yan, indie game. Ukulele. Kickstarter yan. Yung Kickstarter. Kasi maraming may ayaw dun sa Banjo-Tooie, di ba? Tapos ginawa na lang nila ng Nuts and Bolts. Yun. Nuts and Bolts. Tapos yung Gex, laro yan, ibang series yan. Nga, hindi. Ano yan yung Gex? Yun? Gex siya na nag-equip. May comedy. Yan. Parang siya, platformer lang din. Kalimutan ko. Pero lahat yan, Ape Escape, Jack and Daxter, Parappa, Ratchet and Clank, Sly Cooper, Until Dawn, tsaka Bloodborne, pag may-ari ni Sony. Same studio with God of War. Kaya may sa Sony hindi alam. Pero ito,
Ito, 2 points to. Next question. Pag masagot nyo. Ikaw mauna, Ian. Masasagot mo to. Hindi na ako nauna. Ito na yung last question, ha? Ito na yung last question. Sige. Sino to? Wala, pass. Sige, sino mauna ka sa amin? Ayan, president. Hindi, ano na lang siguro role niya. Role. Pwede role siguro. President ng Sony. Sige, pwede nyo i-google. 2 points to. Pwede nyo i-search. Ha? 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 Pwede nyo Ayun, i-search. Pwede ba i-search? Hindi. Na. Sayang. Hindi nyo talaga kilala to. Kaya pa naman yung ano. Kala ko Hindi may ako masasagot ano talaga dito. eh. Sony pa Grabe naman. Grabe naman. Kaya, ilalagay ng Google Search image Grabe. Minention natin sa grupo yan. ng console burst episode Yan natin. na ako. Si Father of PlayStation. Marvelous. External Si- director. Toshiki Ken Kutaragi. Kaifu. Hindi, Ken Kutaragi. Si Teko. Tama si Teko. Si Ken Kutaragi. Yun. Parang Hindi si ko kilala Teko. yan. Hindi ko kilala to actually. Paano siya naging father of PlayStation ulit? Kung ano, Study lesson. PlayStation. Siya yung gumawa ng Siya yung PlayStation gumawa 1. Siya yung... Sila yung time na yung si Sony ano pa lang, parang CD company pa lang. Tapos parang Kasi nga, screw over sila ni Nintendo. Ni Nintendo. Tapos siya nga yung gumawa ng disk-based na system. Tapos hindi siya So, siya yung nagkaano nun. So, panalo with 4 points. Si Deco. 3 points? Yun! Hindi, 2 points yung Ken Kutaragi. Ayaw nga pala. Sorry naman. So, yun. Ay na eh. Punishment mode. Ano, Ian? Panoodin mo Ano to. na. Sony boy na. Nasaan yung ano? Tama to. Yung link. Wait lang. Asan mga yung link? Okay. Di, ano yan. Di naman GG yan. Was dance. Hindi makikita mo yung hotline. Ayan, makikita mo yung preview. Ayan, panoodin mo lang yan. Ibigkas mo yung first 10 seconds na nangyari dyan. Saan pati na? Or ano, or i-share screen Discord? natin. Kung may share screen, Okay, share screen. Baka ano Hindi ako Yan. makatulog nito Yung makatulog ka niyan. At pinalingan mo eh. Oh, God, ano yan? My man. So, yan, i-describe ni Ian yung nangyayari dyan. So, hindi naman yung age restricted, pero mo sa incognito lang panoodin. Describe mo lang yung mga first 10 seconds siguro. What the heck? Papanoorin ko din siya. Panoodin nyo din kung gusto nyo. Educational naman siya. Excuse Ano nangyari, me. Ian? Ano nangyari, Ian? Wait lang. Yung cellphone Ay, natin, sorry. panoodin. Ni-remove ko yung embed. Sorry. Oh! Oh, God! Oh, sheesh! Ano nakita mo? Oh! Panoodin, 10 seconds lang. Ano na, okay na? God! Okay ka na, Ian? An more mature cat. Masasabi ko lang, very nice surgery, sir. Please tell us where we can get mini wire A vectors. temporal Nag-comment. starting Napad mo na ba, ano, across the limbus Si Ian? into the Parang cornea. nasyak na si Right Ian. partially into the capsule. Mentally, disturb mo si Duplex pa eh. Until sebum becomes little deep. Close So, it. yun ang ano, so pag pinanood niyo si Mr. Beast, may ano siya, yung surgery na binig ng 1,000 tao para ano yung mga bulag, pinakita nilang mata. Ayun yung surgery. So, yun yung cataract surgery. Oo, tinatanggal nila yung cloudy, ano, di ba? Kaya hindi yun madugo. Actually, hindi masyado madugo yung surgery na yun. Kaya ano din, medyo save siya sa YouTube. Pero yun nga, sa mata tinutusok eh. Yung iris mo talaga. So, yun yung medyo ano din, parang important na surgery ng mga tao. Kasi may mga ano mga born blind, hindi nila alam na
may gano'n palang surgery sa cataract na makakatulong sa buhay nila. Ganun. Yung iba talaga, yung mga legally blind masala na Boss Dens, no? Na parang ayun yung surgery na makakabago ng nila buhay nila. Pero hindi kasi nila afford. So, ayun yung sad. Nabash si Mr. Beast Nakakatawa eh. Wala na magawa yung mga tao, nagbabash na lang nang walang trip. I think kaya nabash siya kasi ginawa niyang content. Pero naman yung mostly ginawa ni Mr. Beast, may respeto naman siya doon sa tao, tsaka yung content niya, yung mga makukuha niyang pera doon, ibabalik din niya sa mga binabalik din niya. Dinadonate din niya Hindi yung parang, gawin mo tong interview kung hindi kita bibigyan ng cataract surgery. Hindi naman ganun eh. Marami lang talagang, inggit. Mga inggit yung mga ganun. Tsaka laki kasi ng Mr. Beast, hindi din magigit sa mga tao kung bakit siya ganun ka, influence siya. Kaya, pag lumaki tayo guys, lumaki tayo, pag kasaling lumaki kayong YouTuber, nagkaroon kayo maganda status, dami talagang mga sa inyo. Alam mo yun, parang may target na kayo sa likod. Ang weird ng mga tao talaga eh. Parang nakikita na successful yung iba, sisirain nila kasi inggit sila. Sige, na-shell shock na ata si... Oo nga, hindi na makasalita. Pinusok lang yung mata. Ayoko naman din kabiglaan quiz. Hindi yung scene dun sa sa The Boys yung lobotomy. Kaya kay Sister Sage. Hindi naman ganun ka-focus. Wala na, traumatized na. Denzel, Sa gitna pala. Kasi sa gitna may mga nakatusok na Medyo hindi siya traumatized. Pero yun. Okay. Gusto nyo ba mag Reddit stories? Reddit stories tayo konti before natin yung natin. So mag-news muna. May news ka ba, Ian? News? Oo nga. Basta kayo guys. Wala na akong news. Wala na siyang news. Wala naman. He's gone. Denzel, GG tayo. Pahinga muna ako sa G kamustahan. For 1 month. Goals, mamen. Sige, ano ba? Kaya nga hindi ako nag-doctor. Wait lang guys. Ba't ganito yung quality ng buhay natin dito? Wait lang. May 20. May pala tayo, pre? May 4K tayo? Ako 4K yung sa YouTube. Wow. Grabe, high def. High def, ADFlex, lupet. Para kita-kita yung pores nyo. Nire-ready ko yung ating nire-Reddit story. Ano ba? Ikaw, Boss Denzel, kamusta ka? Ganap sa mo? Yun, naglaro ko nung Midnight Suns, tsaka itong Pokemon Rogue. Nalaro ko din. Wala masyado Pokemon Rogue? Siya, online na fan game ng Pokemon. Masaya siya. Habang di pa ng takedown ng... Di ba nag-take down ng Nintendo, nilalaro ko. Tsaka masaya siya, nilalaro siya sa cellphone, na talaga gumagana siya masaya. So, pwede mo din laruin on the go. Nilaro ko siya nung nandun ako sa umalis kami, nilaro ko sa cellphone. Tapos dahil online siya, may ka yung login. Nasa-save yung progress mo. So, yun. Lipat sa cellphone yung ginagawa mo. Cross progression. Okay. Wait lang. Ready na guys. 3 story tayo. Boss, si Gumi. Game? Share screen na ako guys. Sige. So, mga geekos na nanonood, dito na tayo sa portion ng ating chikamustahan na magbabasa tayo ng Mag-share screen ka ba?
So, eto muna. sorry. Try kung ano, Una- lagyan ng audio. Paano? Mag-share screen ka dito sa video. Sa video mismo? Sige. Sige. Parang yung ginawa natin sa Jacob biglaan ng Nintendo. Ganun pala yun. Yun lang, parang ang pangit ng quality, men. Sharing ko. Okay lang yan. Ganun talaga. Pwede ba pagandahin yung quality nito? Ay, Or okay na? Game? Game ba, guys? Sige, try mong i-play lang ang konti. Sige. Kung may magre-respond. Kaninang umaga lang chinat ko yung workmate ng SO ko nang wala Yan, kang meron. makausap. Meron. Okay, game. Or gusto mo, actually, pwede ko na lang ano yun eh. Hindi, wag na para hindi ka na mag-ano. mabilis. Hindi, okay lang. Ano kaya? Wag na, okay na. Mabilis. Sige. So, ito guys, EBYG kung ako ba yung gago, kung chinat ko yung ka-work ng SO ko. So, ka-work ng SO ko. So, may SO siya, significant other. Pero may ka-work yun, tapos chinat niya ni OP direct. Bakit siya Chinat ko yung cowork ng SO ko. Kaninang umaga lang chinat ko yung workmate ng SO ko nang wala ka bang ibang kausap. Paano ba naman kasi halos araw-araw nag-chat-chat ng kung ano, pati pag-a-apply sa kanya tinatanong kung tatanggapin daw ba niya kung ano daw ba yung maganda. By the way, girl po si workmate at nag-resign na si SO sa company kung saan sila magka-work. Last November pa. Update ng update kung saan siya mag-apply na hindi naman company ng SO ko. Mind you, pang second company pa lang ng SO ko sa lugatan na sa EPO. Ito namang tangang SO ko reply ng reply, tapos parang ang bastos daw. BYG. Like, shit. Oh. Ay, na-replyan niya yung ano? Bale, may ka-work si 'di ba si OP, tas yung SO niya, tas may ka-work 'yon. So si SO is lalaki, tapos may ka-work siyang babae. Ina-update daw siya sa kung saan daw siya kung saan daw mag-work, or parang basta nakikichat sa kanya ng alam mo yon, sinachat si SO ng dito na ako nag-work, ganyan, or parang kahit hindi na daw sila magkatrabaho. Tapos ano ba daw, EBYG daw kung yung ginawa ni OP, kinausap niya directly yung or parang chinat niya daw directly yung ka-worker, yung office mate na babae. Tapos parang sinabihan niya, wala ka ba daw kausap? Ibang makausap. Oh. Ano sa tingin niya, guys? Oh. May ano din ako eh. Chat din ako minsan about work. Kaya hindi mo na siya Pero ano naman siya, lalaki naman siya. Tsaka naman, di naman ako masyadong nag-chat araw-araw palagi. Pag may lang talaga, may update or kung may mahanap na work. Pero, ano ba sabi? Parang araw-araw talaga nag-ano? Hindi naman nasabi, pero parang lang. Chinachat daw kasi yon. Wait lang. Paano ba naman kasi halos araw-araw nag-chat? Araw-araw pala. Pati pag-a-apply sa kanya, tinatanong kung tatanggapin daw ba niya kung ano daw ba yung maganda. So mukhang Hindi din kasi yung babae, concern lang din about sa work. And then yung pinaka-trusted niya na yung coworker dati. Lalaki. Pero, kasi, kung medyo spammy na, nakaano din eh. May nasagot naman daw ni SO. Pero naman yan kung tiwala mo naman yung SO mo, bakit ka pa di ba? Parang weird lang. Sa akin, sang-ayon ako pag ganon, pag wala namang sa tingin mo wala namang mali siya or parang wala namang chat na sketchy.
Pagdating naman sa trabaho lang, minsan ganun din eh. Ganun yung culture dito sa Pilipinas. Pagka kunyari may aalis, uy, aalis ka na pre, uy, hatakin mo ako dyan sa bago mong company. Di ba yung ganun klaseng culture. So, parang ano lang din, sa akin medyo nasa strike off sa akin si OPS, parang Inglaterra. Ganun, parang walang tiwala kay SO niya na ay baka nangangaliwa to sa akin kaya siguro to na ikipag-chat. Diba? Ikaw ba? Parang kung baliktarin mo yung genders nila eh, kung parehas din eh, parang chinachat ni guy na uy may ano dito, parehas lang din, parang same lang din. Kung wala kang tiwala sa SO mo, edi, di ba? Parang it's more like a you issue. Pero yun nga, ikaw, Ian, ano sa tingin mo? Okay, wala. Matraumatize mo yata si Hindi, pero ano eh. Kailangan pa rin mag-send ka ng boundaries. Yan na si Deflex sa pagmahal. Okay. Anong Paano mo nasabi? Anong boundary? Dapat ano eh. Kung tapos na yung work dapat so wala nang ano. Kung nasa bahay na. Parang wala masyadong contact na pwede mag-chat pero yun nga hold mo muna huwag masyadong yung parang spam nga na lagi nag-chat. Spam. Baka naman baka naman kasi tuwing weekend nag-chat pa rin si within outside working hours na. So, wag naman. Pero hindi na sila co-workers eh. Ayun pa Hindi rin. na sila eh. Mas yun. Mas parang red flag yan. Red flag sa'yo, boss, Hindi ba parang okay lang naman kasi parang kung wala naman mali siya yung mali siya yung usapan. Tungkol sa work, saan ka natatrabaho. Di ba? Parang kasi kung masyado mong bawal mo itong kausapin, di ba parang sinasakal mo na si SO niyan, di ba? Hindi naman yan, protection lang. Pag pag may napansin ka sigurong, or pag si OP may napansin na chat na parang medyo leaning towards the sketchy side, yung hindi na trabaho. Wala naman siya sinabi explicitly na gano'n eh. Pero kung meron na parang hindi na trabaho yung pinag-uusapan, parang yan, what are you wearing? Pero parang ganun doon din papunta yan eh. Hindi mo sasabi. Baka nga concern lang siya kasi nagamit siya ng work tapos yun, hindi niya sure kung kung maganda ba yung work na na offers kanya, gano'n. And kailangan lang niya ng guidance dun sa kilala niya na trusted niya. Work niya, gano'n. Siguro pag baliktarin mo yung gender ni yung coworker, wala, hindi magdududa si kung ganun, di ba? Para sa lalaki, gano'n. Hindi na siya magdududa. Hindi na magdududa. Sa akin, yun, hindi naman siya, yung GG, yung OP, hindi siya, hindi, yung OP pala yung babae, yung shota. I think, yung issue pala yung nag-reply siya dun sa babae. I think, medyo GG yung ginawa niyang reply dun sa babae. So, saan pang GG, sabihin mo, gago si Ikaw yung gago. Medyo harsh. Pero, ewan ko, I think hindi, dapat mas mas maganda yung tone niya sa reply. Medyo, kasi, aggressive na kaagad yung, yung GF. So, I think, parang, siya doon, GG siya doon. GG siya doon. Agree ako kay Boss Denzel. Kasi, kung ganun, tatanungin mo naman dati mo tinanong kay SO about it, diba? Pag-usapan nyo. Bakit kaya chinachat parate, ganun. Hindi yung dumiretso ka na kay girl. Wala ka ba ibang makausap? Ganonin mo na agad. Like, what the hell? Meron bang ganun nangyari?
nag-confrontation. Ayun yung sinabi niya. Ayun yung Ah. sinabi niya. Chinat niya daw na wala ka ba daw ibang makausap. Tapos na ano daw, sabi ni SO, Gata Ano? sa EPO. ano, Eh ito namang tangang as o ko-reply ng reply. Tapos parang ang bastos daw. ayun, ang bastos daw ng ginawa ni OP. So, na-chinat niya. No? So siya nga yung Ayun. GG. Siya nga. Kaya niya i-word yun ng maganda kung talagang concern siya. Pero I think hindi naman Oo. concern yung sasabi ng ano. Na dapat Forward. kinompronta niya ng maayos. Oh, mas mature. IAG. Dapat kinumpronta. Tama ng maayos. Ayos. Kawork. Kawork o better yet, pinausap mo muna si SO. Diba? So, ano yan? Follow us on Spotify and YouTube. Spotify, YouTube, and ano yan? Twitch. So, ito na lang. Send ko na lang yung mga links natin. So, yun na guys. Legit na to. Sige, ano pa? Tapos ano? Okay. Next naman natin, ito naman guys. Yung ito yung mga paborito ng mga ating ano yan, Pinoy culture eh. Ang kabit. Ang kabit. Naman. Wow. Puro kabit. Hindi, paboritong kwento. Mga paboritong kwento ng ating mga ng mga Pinoy nag-ego. So, ito. Bit. May kabitan dito sa office and alam nyo naman pag BPO ka, usong-uso yan. May team building sila pero kung tutuusin, team inuman lang yan sa mga kung saan resort LOL. I mean, wala naman na dapat ako pake sa kanila, kaso nakakaawa kasi yung asawa nung guy, walang kaalam-alam sa nangyayari sa loob ng office at sa mga inuman session nila. Sabi ng friend kong isa gino-joke niya ako, na what if daw gawa kami ng dump account then magbigay ng info doon sa asawa nung guy para lang maging aware siya sa pinagagagawa sa kanyang kalokohan sa office nung asawa niya at nung babae. So, tama ba yun? Or hayaan ko na lang sila, total wala naman dapat ako pakialam sa buhay nila. What are your thoughts guys? Like, share, Ganda ba natin to? Parang train, hindi ba? Pero parang train trolley problem. Di ba yung pag wala kang ginawa, parang may parang tuloy lang ang buhay pero sira yung buhay ni asawa. Pero kung nag-intervene ka, posible maraming May magyayari. naman magagawa naman siya ng Moral fake responsibility. account eh. Hindi, I mean, hindi nga sa'yo. Pero pag nakisama ka or naki-involve ka sa ganong sitwasyon, parang kung anong mangyari next is on you. So kung Mag-iwalay sila ganun or something. yung nag-iwalay, kunyari, nagalit yung asawa niya na Tapos let's say, mag-iimbestiga na si diba? Si NBI, oo. Hindi, parang let's say nagawa silang extreme like na-unalive niya si asawa niya. Ganon, yung edi kung ganon yung nangyari, sa tingin mo nasa konsensya mo kaya yun? Or better na lang na hindi ka maki-epal sa business ng ibang tao? Ganon. Moral dilemma guys, ano sa tingin mo? Ako ang gagawin ko Ano pa yung... Sige, sige. Malamovie to, parang ko yun sila, parang ko yung mga turn up events para makita-kita silang tatlo. Wow, alam mo ito naman nun. Pero, basically, sinasabi mo may ki-involve ka talaga sa para Parang malaman ganun. ni Pero parang ayoko din ng ganyan. Parang bahala kayo. Isa lang yung panic natin. Nakakapagod yun. Either we pull the Pull the plug. ng train, pull the lever or hindi. Tapos let, bahala na si... Hindi na lang ako magpo-fall ng leather.
Ikaw, Boss Dens. Ang grabe. Hindi na morals iyan. Nawala yung Sa moral. akin, Nagiging robot ka na naman, boy. Wala, AI dance ka na naman, men. probably, Parang nakalunok na ano. Okay, nakalunok ng voice mo. Ayan na, okay na. Yan, okay Okay na, na okay yung na. voice box mo, boy. Umubo ka naman. Na, optimizing na. Calibrating. Ayan na, ano ba yan? Eh, nakalibrate na. Sa akin, gagawin ko naman, mag-ano ko, ano ko pa rin. I think, madali lang naman mag-hint doon mag-tip sa ibang tao, gawa ka ng burner account. Tapos i-message mo yung asawa. Oo. I Pero, think sa akin, ano ba yan? kung ano yung, ayun nga, sinabi ko kaninang Kumbaga dilemma. may consequences nga. Consequence pa niya. Parang sa isang laro, parang katulad sa Detroit Become Human, parang kapag ito yung action Oo, mo. ganun. Oo. Ay, magiging consequence, magiging sila. Kunyari, binurner mo. Hindi. Kaya yun sila. Hindi, I mean, paano kung ganito Extreme naging kasi yung iniisip ni extreme. Hindi, pero yun nga yung inaano ko eh. Kaya mo bang sa konsensya mo pag nangyari yun? Ikaw, Dens, kung nangyari, di ba? Hindi nagpakamali bawal pala sabihin yun, pre. Unalive dapat. So, kung kunyari, sinabi mo gamit burner account, di ba? Sinabihan mo si asawa. Nagalit si asawa. Sabay, in-unalive niya yung si asawan, si Guy. So, ayun, no? Bawal sabihin yun. Pero, yun nga. Sa tingin mo, sa konsensya mo yun. Dahil sa'yo, nangyari yun. Hindi. Okay lang yun. You indirectly caused it. Pero hindi ako indirectly nag-cause ng yung sinasabi mo. So, okay lang sa konsensya ko yun. Yun lang. Para sa akin, yun yung moral standing ko. Tsaka medyo extreme din yan eh. Kasi lahat ng decision, pwede din maging ganun yung consequence eh. Kung kunyari, may nanggugulo sa labas ng bahay mo, tapos tumawag ka ng police, pwede din yun yung galing maging consequence sa tao na yun eh. Ganun eh. Medyo extreme din yung example mo. Pero yung inaano ko lang is yung parang sa trolley problem na parang are you okay with parang magiging ganun. Pagka choice mo, you either choose to do it tas parang ano yung consequences na sa'yo or hindi. Hindi naman okay lang sa'yo. Okay lang din. Kasi man yun, di nga ako indirectly na gumawa nun. Sa akin, masasabi ko dyan, okay lang din sa akin na sabihin. Kahit na ako, sabihin ko sa asawa. Reach out ko yung normal account ko. Magalit pa si asawa. Kasi, ayun nga we have a moral standing. Diba? Tapos, kung whatever, kahit na ganyan extreme na nangyari, basta nasa konsensya ko na parang, whatever is right, diba? Parang, kailangan talaga natin gawin. Hindi porket na parang, ako yung deliberate na nag-cause para na okay lang na mapunta sa konsensya ko yun pero as long as alam ko na tama din yung ginawa ko ganun kasi para sa yata tayo din diba parang ganun din actually pero sa akin talaga okay lang na direct ako sabihin kasi nasa konsensya ko yun or something pero kayo ba mga geekos ano sa tingin nyo sasabihin nyo ba or hindi? Leave it down in the comments na lang. Okay? Sorry guys. Napasarap na yung kain ko ng grapes. Last, naman natin ngayon? One more story. So, ito naman, naka-focus din sa ABYG. So, ABYG, if I break up with my girlfriend,
if I don't feel anything anymore. Oh, grabe. Ano yan? Ako ba yung gago if I break up with my GF if I don't feel anything anymore? So, sige, play natin. If I break up with my GF if I don't feel anything anymore. Last December, I had a big realization on how my GF treated me kapag nag-away kami. And let's just say it wasn't great. I ignored it lang all those times. Kasi in love ako sa kanya. I was blinded by my feelings. Now, start of January, everything changed. I don't feel the same Incarnation anymore. attacks. Sinabi ko sa sarili ko muna bago magdesisyon. So I did. But nothing changed. Mid-January, I gave it a chance again. But still nothing. Now I'm contemplating whether to tell her or itutuloy na lang na ganito. I don't want to hurt her. Ignorante pa ako sa ganitong mga bagay. It's my first time. She's my first GF. What should I do? Like Rocket League pa, na-distract ako. Pero ano sa tingin niya, guys? Siguro, alam niyo na yung tamang ano dito. Pero ikaw, boss dance muna siguro. So, ikaw muna, sige. Naglalaro ko. Kasi, sorry. Ediblex, ikaw ba? Parang ano? Sabi dun? Wait lang. Pwet na Basta kasi wala- ako. Wala na daw siya nararamdaman. Wala na siya nararamdaman. Mamanhid siya. Binigyan niya ng chance pero ayaw niyang i-hurt si GF daw. Should he stay for the comfort or umalis na siya? Wala na siya nararamdaman. If wala nang spark, leave na. Bakit? Kasi kaysa naman magplastikan ka or tuloy nyo pa hanggang marriage yung ganong situation nyo. Kung hindi ka naman masaya, no? Kumbaga parang pinipilot mo na lang. Maganda na sabihin mo na lang. Ang naman Ediblex. Parang Be true to yourself and be honest with her. Grabe, Lumen. Quote quotes. Panis. Agree ako kay Papa Ediplex. So, Okay, ganun gonna sleep na. Ganun na nga yung opinion eh. Parang isa yun sa mga overlook ng mga ngayon, ng mga Gen Z or yung mga bagong generation ngayon. Kasi pag nasa sila, nag-girlfriend sila or nag-SO sila kasi scared to be lonely sila, di ba? Minsan parang ayaw nila mag-isa. Parang ginagawa nila minsan cheat na lang sila or something. Oh, yun Hindi pa. naman Baka dumating din sa Oo. point na ganun yung mangyari sa kanila. Ganun yung mangyayari. Ikaw na yung mali doon, di ba? So, ang lang, hindi nila alam yung choice din talaga, even though it's hard. Pagka hindi mo na gusto yung yung partner mo, sabihin mo. Pag-usapan mo. Kasi kung alam mo yon, para siyang ticking time bomb na pinapatagal mo palalo. Oo, tapos Kailan mo kanta ka siya ng sasabukin? kanta ka ng, Ano? di ba? Nakaka. Tayo'y lumilipat. Diba? At least di naman siya iniwan sa air eh. Sasabihin mo naman eh. ganun. Sasabihin mo, di ba? Basta mo lang siya i-ghosting. Bigyan mo siya ng proper closure. Grabe si Deflex. Parang may personal experience ka dito, pare. Kumbaga, yun nga, closure. Closure lang. Is the key. So, ayan lang din guys. Minsan ganun talaga eh. Mangyayari talaga yon. It will hurt, di ba? Pero at least, di ba, wala ka na sa isang relationship na ayaw mo. Or parang wala ka nararamdaman. Ikaw, Dance, may masasabi ka ba? Napatay mo na yung kalaban. Oo nga eh. Pero gusto niyo ng hot take ngayong hot take ngayong G Kamustahan before we go.
Ano ba yan? Hot take. May hot take pala yung G. Hot Kamusta? take. May hot take na sa G Kamustahan. Ito guys. Divorce in Tinitrigger mo si Denzel. si Denzel. Divorce in the Philippines. Ano sa tingin niyo? Anong opinion niyo? Yes. Yan na, okay. Yes. Same. Bakit, Boss Denz? Kahit, marami akong kakilala na nagkasal, pero hindi naman din, hindi nila trip. Hindi nila trip kasal. Tsaka usually, nagkamali din sila ng pinakasalan. Nag-iba sila nung pinakasalan yun. And, kasi nangyayari pag parang bawal yung bawal divorce, na i-stuck ka dun sa decision mo na mali. I think mas maganda kung may choice sila na umalis sa decision nila na ayaw nila. So, sabi daw kasi ng church, sabi ng mga yung Catholics and the Christians, no to divorce ako kasi mahal ko asawa ko. Tangin ang argument yan. Ay, Diyos ko Lord. Pero, ano sa tingin mo sa mga ganong argument? Ano argument ba yun? Hindi yun argument eh. Ano argument nila? Argument ng mga, ng mga mega religious. So, kunyari, mahal nila asawa nila. Yung sa asawa nila, hindi yung sa iba. Hindi yung isip yung iba. Tsaka, isa pang argument daw nila is parang, pag may, di ba, one of the reasons we are pushing for divorce, di ba, in the Philippines, is para sa mga abusive relationships, di ba? Na parang, gusto natin matapos yun. Sinasabi daw ng mga Christians and Catholics is, yung mga, medyo misguided lang na nila, is, yung mga ganun kasi, kung nag-divorce kayo, potentially may maasawa pa yung, yung abuser, di ba? Malipat pa sa iba yung abuse, ganun. Ganun yung argument nila. So, what do you think? Sabi nila, sa iba, hindi may option din yung iba para ma-divorce siya. Ano ba? Pag illegal yung divorce, kung ma-abuse siya, yun nga, di-divorce din nung isa, nung na-abuse. And then, dahil may social media na, malalaman mo din yun eh. Mga ex niya eh. Ganun. Anong argument yun? Ano ba yung argument nila? Ayun yung nagiging argument dito sa Philippines. I don't know why a lot of people feel this way. Pero ikaw, i-deflex, pwede ka ba mag-comment dito sa ganitong article? Parang may comment ba? No comment. So, sa akin lang din parehas tayo. Pero natatawa lang din ako sa mga nag-iisip ng ganun. Because, alam mo yun, it's not, divorce is parang, hindi siya gagawing tool na parang, sige, asawa tayo the next. Parang hindi naman mawawalan ng sanctity yung marriage eh. It's an option for those na nasa loob ng sanctity ng marriage. Pero hindi, yung hindi kinikip ng partner nila, yung commitment nila. More like, hindi sila yung, hindi sila yung suspect, sila yung victim. So, parang ang weird lang ng argument na ganun. Sorry din. Yung argument sa divorce, wait lang. Ano ba maganda dito? Naglalaro ko. Sa argument sa divorce, hindi lang siya, talagang parang may option ka na, na, kasi, usually, nawawala din yung spark ng mga tao or, yun nga, hindi sila sure sa decision nila. Yung nagbibigay yung divorce ng option para yun nga ma-experience mo yung buhay mo ng in the way you want. Parang gano'n. Kasi may nakikita din ako parang hindi talaga sila nagpakasal sila pero yun at the end parang hindi naman dahil abusive yung isa or masamang tao yung isa, talagang hindi sila compatible gano'n.
Parang Na-realize nagme-marriage na- sila out of convenience. Parang gano'n. Out of convenience lang kasi tagal na lang magkakilala ganun. Mm. And I think yun yung isa pang option sa divorce kaya yun, maganda siyang option sa Pilipinas. And then yun nga, marami akong na alam na talagang hindi nila enjoy yung divorce nila, parang pinipilit na lang. Yung divorce o Mas yung pinapakita- marriage nila? yung marriage nila pala. Pinapakita lang nila ng maganda yun, pero sa loob, yun, hindi nila enjoy yung significant others nila. Marami din ako alam. Okay, mga Pero, talaga. Ang weird lang kasi din ng argument ng iba eh. So, hopefully, sana matanggal natin yung ganong mindset. Pero yun lang, that's my Ang take na pride. lang din. Kung gusto nyo kami cancel, guys, leave a Yan comment po. down below. Siya yung magka-comment, ano? Tahimik na si Edeflex eh. Pero hindi siya tahimik dahil ayaw niya mag-comment. Tahimik siya kasi na-trauma siya sa ano mo. Video mo kanina. Sige, next time, na talaga, yung live leak. Live Live leak. Yung mga talagang NSFW na yung yun? Grabe, live leak ng yung sa mga, basta, ayaw ko sabihin sa stream, pero GG yung mga doon, either super violent or, NSFW na talaga. Mga beheading na doon sa live leak. Pero wala nang live Huwag leak. na sabihin na huwag na sabihin na, Zel! Sige na. The unaliving of the head. Beheading, yan. Politically correct tayo. Pero sige, mukhang that's it for our 1 hour 30 minutes na tayo, guys. Ayos. Yun na. Thank you so much sa ating mga geekos na nag-engage sa atin ngayon. So, titignan na lang din namin yung mga follow-up comments yun. Pag pinost namin to, doon sa mga channels namin sa Geek Call. Alright, boss, Adeplex, doon na tayo sa ating plugs. Plugs na. So yun guys, follow us. Subscribe to our Patreon channel. Then mag-post din kami doon ng mga Gika Lo-Fi na mga pass na hindi ini-stream. And of course, sa aming mga YouTube, andun yung aming Gika Lo-Fi every 24/7 and new songs coming for every Monday. So yeah, and of course support me on my channel where you are watching right now sa YouTube and Twitch. Follow me, and nasa description din yung ating mga link tree ng Adeflex and Geeko Alam Show. Kayo naman guys. Ay, sa akin Reddit Stories Philippines lang din. If you want good stories na under Reddit, kagaya ng mga pinanood natin kanina, I'll be posting a new video later na, guys, or at least isa-schedule ko after ko gawin later. Kasi pinapromise ko na matagal ko na promise yan, guys. Pero yan. Na lang, I'll send Adeplex the links below. So YouTube, Facebook, Instagram, pati TikTok. Right, Boss Dens, ikaw na. Weekdel. Solve ko na ito kanina eh. Tapos yun nga, yung isa ko, medyo hindi ko pa binamarket to. So, medyo exclusive pa to sa Geeko Alam. Itong Weekdaw ko. So, yun o. Yan. Wow. So, yun. Yun lang. Google nyo na lang parehas. Google nyo na lang. Alam mo na yan. Sasaya. SEO. Sagot sa ngayon. Wow. Ano na? Well, at saka nasabi mo na ba yung Suika Slice tsaka yung... Yun. na nga, Sige. yun. Kung gusto bilhin yung laro, yung source code, pwede nyo baguhin. Tapos meron na yung laro. Kala ko nag-deal na kayo kanina eh.
nga. Wala pa. Pero may ano din ako eh. Yung deal ko mamaya, yung deal ko kanina, dapat ano yun, sa future na bagong laro sa Steam. Kaya open minded. Open Kailangan ko minded. 150. Yun lang kailangan ko. Magagawa ko yun. 1 year. Wow. Kasi, Sige, boss. Alright. So with that said, guys, next episode namin, ano ba yung naka-inline for next week? Yung ating yung 12.2 ng ating Assassin's Creed, no? So tutuloy natin yung second aming mga hot takes about the series and sino yung mga best, no? Sayang, dapat pala nag-tier list din tayo dun, no? Oo nga, no? dapat characters tayo ngayon. Okay, next week. Siguro next na lang afterwards. Pero sige. Abangan niya guys on Wednesday. Alright? Alright, so yun. With that said, ako pala guys, i-add ko. Kasama ko si ADPlex, pati yung AI producer namin. AI producer namin, si Boss Denzel. And we're the Geek Ko Alam siya. No? Salamat sa pag-nanood. Bye-bye. Bye-bye! Geek Ko Alam.